Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Friend, salary di mo bukas. Anong plano mo? Tulad ng dati, mag-grocery, mamamalengke ng stock sa bahay. Hindi ka ba magsha-shopping? Magsha-shopping ako? Hindi ba't kasasabi ko lang sa'yo na mamamalengke at mag-grocery ako? Iba ang grocery at palengke sa mall, no? Alam mo, mas importante sa akin ang maintenance ng tatay ko at makapag-ipon. Alam mo, mahirap ang walang pera ngayon. Bakit mo pa kasi poproblemahin ang pera? Magiging asawa ka naman ng congressman. Ano? Ito talaga, oo. At paano ka naman nakakasigurong magiging asawa ko ang isang congressman, Aber? Sagutin mo lang ang kuya ko. Baka kasalan ka niya kaagad. Wala namang sinasabi sa akin ng kuya mo tungkol sa kasal. Di pa nga niya sinasabi sa'yo. Pero nabanggit na niya sa akin. Uy, magiging maghipag pa nga yata tayo niyan Dapat pala talaga natatawagin kitang Ate Mabel o kaya Hipag. Ikaw talaga. May tumatawag sa landline. Siguradong kliyente natin to. O sige, sagutin mo muna yan. Tumatawag at pupunta muna ako sa loob ng opisina ko. O sige. Sanchez Security Agency, hello? Opo. Sanchez Security nga ito. Ano pong kailangan nila? Sige po. Pumunta lamang kayo dito. Opo, pwede po. Basta kumpleto ang requirements. Ano po palang pangalan ng aplikante? Ano po? Pakiulit? Ano? Congresswoman Sophia Montelibano? Ha? Mga kasama, naka-bulletproof na ba kayong lahat? Sir!
Natitiyak kung mapapalaban na naman tayo nito. Kaya humanda kayo. Siguradong armado ang mga ito. Yes, sir! O yan, natatanaw ko na. Mula dito sa telescope na hawak ko. Paparating na ang sasakyang itimbreng kinalululanan ng shabu at ilang epektos. Kaya alis to kayo. Ilorde, Yes, sir. buhayin mo na ang makina ng sasakyan. Yes, sir. Malapit ng sasakyan. Sige, magsipaghanda kayo. Ah, Ilorde, kayo na. yes, sir. Mga kasama, alis to kayo. Kailangan nakatutok na ang baril ninyo paglabas ng kahit sino sa kanila. Yes, sir. Yes, sir. Ano ibig sabihin dito? Bakit nyo kami hinalang? Mga pulis to, taas ang mga kamay. Sama! Mga palag! Marilin sila! Oh, mga kasama, magdaba tayong lahat. Kamuntik na ako doon. Mga kasama, tulad ng sinabi ko, hanggat maaari, huwag silang puruhan. Dapat ay mahuli natin silang buhay. Men, fire! Ang ganda ng simoy ng hangin, no? Oo nga eh. Ito ang maganda. Kahit paminsan-minsan nakakalabas tayo kung walang tao at para makalanghap tayo ng sariwang hangin. Lalo na't napapalibutan itong security agency ng mga punong kahoy at mga halaman. Alam mo ba, natanim pa ni Mama ang mga punong manggang yan at mga halaman na yan. 2 kami ni Mama na nagtanim yan nung nabubuhay pa siya. Talaga? Pumunta pa kayo dito ng mama mo ha? Para lamang magtanim ng punong kahoy at mga halaman. Mahilig kasing magtanim ang mama ko. Isa pa, dyan lang naman sa likuran nitong agency ang bahay namin. Ano? Diyan lamang sa likuran ng bahay ninyo? Oo, bakanting lote to dati. Pero dahil mahilig sa pagtatanim ang mama ko, kaya nagtanim siya ng mga punong kahoy at halaman. At bakit mo naman pala naisipang magtayo ng security agency? Kababae mong tao. Di ba't nabanggit ko na sa'yo noon? Malaki ang kita sa security agency. Kasi bihirang may ganitong negosyo. Isa pa, pakikinabangan ko ang koneksyon ni Papa. Dahil hipi nga siya ng pulis, hindi ba? Marami siyang kakilala. Teka, wala rin lamang tayong ginagawa eh. Mag-selfie-selfie na nga muna tayo. Yun din sanang sasabihin ko sa'yo eh. Kasi ang ganda ng kapaligiran. Magandang magpa-picture. Kaya di ka na. Malapit na tayo. Oh, alam mo na bang gagawin mo? Inuulit ko tulad ng napag-usapan namin ng kausap ko. Kumuha ka lamang ng form at saka mo ako balikan para ma-fill upan ko ang form. Maliwanag ba? Oh, hayan na ang security agency. Pumunta ka na. Kunin mo ang mga forms na dapat kong fill upan. Hayun na si Santiago. Patungo na siya sa gusali ng security agency. Bago nga ang security agency na ito. At ang daming tanim na halaman. Ngayon lamang ako nakakita ng security agency na napapaligiran ng mga halamang nabubulaklak at mga punong kahoy. Teka nga, at mapicturan nga ito. Hayan. Malinaw ang pagkakakuha ko sa mga halaman. At may mga babae pa palang nagsaselfie. Dasali patuloy sa kuha nagkamera ang 2 babaeng yun. Nilapitan ni Santiago ang mga babae. Bakit kayo? Hindi kaya niya agad nakita ang pintuan at magtatanong sa 2 babae? Sana nga. Makakuha ako ng aalalay naglihim kay Nathan. Yung magaling. At talagang ipagmamalasakit niya si Nathan.
Oh, paano? Maiwan na kita dito, ha? Hindi bali, naririyan naman ang mga boys natin, eh. Safe na safe ka dito. Saan na naman ba ang lakad mo, ha? Birthday ng isa kong kabat sa high school. As usual, pupunta kami ng Batangas. Okay, enjoy. Tingnan mo nga naman. Sino makapagsasabing muli kaming magkikita ni Althea? At boss ko pa ngayon. Small word, ika nga. At mabait nga pala talaga si Althea. Pinagsisilusan ko, hindi naman talaga nililigawan ni Nathan. Kumusta na kaya si Nathan ngayon? Wala na akong balita sa kanya. May asawa na kaya si Nathan? Siguro, kung hindi kami nagkalayo, baka mag-asawa na kami ngayon. Sayang ang pag-ibigan namin ni Nathan. Nasa kanya halos ang hinahanap ko, pero napakawalan ko pa. Sana, naghinay-hinay ako ng desisyon ng mga panahon yun. Hindi tuloy hanggang ngayon. Wala pa rin akong boyfriend. May mga nanliligaw, pero ayaw ko naman sa kanila. Si Brando, gwapo, mayaman at congressman pa. Okay na sana siya, kaso wala naman ako nararamdaman sa kanya ni Katiting. Paano ko tatanggapin ang pag-ibig niya? Kung ni bahagyang pag-ibig, wala akong naramdaman para sa kanya. Oh, nagriring pala ang telepono. Hindi ko napansin. Sanchez Security Agency, hello? Good afternoon. Si Congresswoman Montelebado ito. Ha? Congresswoman Montelebano? Kailan di ba padala ng agency ninyo ang kinukuha ko? Ho? Gusto ko lamang i-follow up yung security agent na kinukuha ko sa inyo. Ha? Hello, miss. Nakikinig ka ba? Ano po ulit ang sinasabi nyo, Congresswoman? Yung security agent. Kailan ninyo ipapadala? Bukas po, ma'am. Pupunta na po siya sa inyo para makausap kayo personal. Okay, salamat. Thank you. Si Ma'am Sofia ba ang kumukuha sa amin ng security agent? Tignan ko nga ulit ang na-fill up panyang form. Siya nga. Si Ma'am Sofia nga ang kumukuha dito ng security agent. Oh, sino to? Ang hepe nga ng pulis ito. Sino to? Ano? Ang anak ko? Miyembro ng sindikato? Oh, baka nagkakamali ka ng tinawagan, miss. Kilala mo ba kung sino itong kausap mo? Oo, yun naman pala eh. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Hindi. Naiinggit lamang sa anak ko yung nagsasabi niyan. Kaya mo siya sinisira. Bakit? Sino ka ba? Sino ka ba? Hello? Hello? Oh, binabaan na ko ng telepono. Sino kaya ang babaeng yun? Sino siya? Sa halos sunod-sunod na pagre-read namin, ay laging lumulot ang pangalang Brando. Ang iba ay may lakas ng loob na banggitin ang titulong congressman. Ang iba naman ay Brando lamang sinasabi. Pahiwatig ba ito?
na dapat ko nang sabihin kay Hepe na may kinalaman ang anak niya sa mga krimeng nangyayari. Mendez, Si Hepe. lumapit ka rito. Yes, sir. Sir. Binabati kita sa magandang performance na pinapakita mo sa departamento ito. Captain Mendez. Salamat po, Hepe. Siya nga pala, may gagawin ka ba? Pupunta na sana ako sa kantina para kumain, Hepe. Sige, hintayin mo na ako at sabay na tayong kumain sa kantina. May kukunin lamang ako sa office ko. Anong nangyari kay Hepe? Bakit siya biglang bumait sa akin? Ano ang nasa isip ni Hepe? Ano? Dako, alagay ding oras pala gayon. Ang haba ng traffic. Aabuti na naman ako ng siyam-siyam dito sa daan. Traffic jam pa man din ang pinakaayoko sa lahat. Ay, kung naalala ko lang kaagad. Hindi pa sana ako umalis ng opisina at nang naiwasan ko ang traffic. Sa kabagalan ng pag-usad ng sasakyan mamememorize ko na damad ang lahat ng pwestong nadaanan ko. At may bago pa palang gusali dito. At may mga bagong pwesto dito tulad nitong isa. Xerox available. Print up. Oh, bakit hindi ko kaagad naisip? Tama. Habang hinihintay kong oras, bakit hindi ko nalabang ipadevelop muna ang picture na mga halaman na nakuha ko sa security agency? Tama. Ipapaprint ko muna ang ng larawang yun habang hinihintay kong gumaan ang daloy ng sasakyan. Mag-order ka kahit anong gusto mo at ako lang bahala na magbayad. Naku, Hepe, nakakahiya naman po. May pera naman po ako eh. Alam ko, gusto ko lang namang makabawi sa iyo, Mendez. Ho? Makabawi? Saan po? Neto kasing mga nakarang araw naging seryoso ang pakikitungo ko sa iyo. Naku, kinakabahan ako sa mga pangungusap nito Sige na. Mag-order ka na kahit ano. At ako lang bahalang magbabayad sa iyo. Kliyente pala namin si Ma'am Sophia. Hindi ko alam. Pero, bakit siya kumuha ng security agent? Sinong pinapabantayan niya? Huwag niyang sabihin si Nathan na naman. Teka, hindi kaya nag-asawa na silang dalawa ni Nathan? Kung mag-asawa na silang dalawa ni Nathan, bakit Montileban pa rin ang ginagamit niyang apelyido? Hindi kaya nag-live-in lamang sila? Malalaman ko rin kung si Nathan nga ang pinapabantayan niya.
masarap ang ulam nila dito, no? Opo, masarap nga po. Ano kayang sasabihin nito? Nathan, Sir, noong isang araw kasi may nabanggit ka sa akin. Ang ibig kong sabihin, may naitanong ka sa akin. na ano po yun, Hepe? Tinanong mo ako kung handa ko na bang malaman kung sino ang suspect. Bakit nga ba hindi mo masabi-sabi sa akin kung sinong suspect na yun? Hepe mo ako, Nathan. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang suspect? Iyon ho ba? Panahon na siguro. Para malaman mo, Hepe, kung sino nga ang suspect. Sino nga bang tinutukoy mong suspect iyon? Paiho-hiho ka pa. Palagay ko, alam na nito kung sino ang suspect. Tinatanong kita, Nathan. Sino nga ba ang suspect at bakit hindi mo masabi-sabi sa akin kung sino siya? Oh, Congresswoman. Dito rin pala nagpapaprint. Ito ang mahirap. Kung government official ka at makita ka lang sa labas magtataka ang mga tao. Ay, hindi ko nga ito dapat ginawa. Nagpapalipas lamang ako ng oras. Hindi balik. Hindi na mauulit ito. Mabuti na lamang at aircon ang shop na ito. Hindi ko mararamdaman ang init ng panahon. Ma'am, tapos na po yung pinaprint ninyo. 175 pesos po lahat. Sa size A4 mo ba nailagay? Opo, ma'am. Okay. Ito ang bayad. Ay, nako, salamat po. Congresswoman ho talaga kayo. Trabaho ko lamang yun. Paano? Salamat dito ha. Opo. Sa sasakyan ko na titignan ang na-develop para hindi na ako magtagal dito at pinagtitingnan na ako ng mga tao. Mabuti na lamang kung kasama ko ang driver ko. Naalala ko tuloy ang Nathan na yon. Nawala na siya sa isipan ko. Muling naungkat sa isipan ko dahil kay Ma'am Sofia. Huy! Ay, kabayo! Grabe ka naman. Ginulat mo naman ako, friend. Sabi ko na nga ba, ang lalim-lalim ng niisip mo. Hindi mo na malayan tuloy ang paglapit ko. Aha, may naalala lamang ako. Sino? Ang kuya ko? Aminin. May pag-asa nga ba ang kuya ko, ha? Hindi Kung ganon, sino? Secret. Pa-secret-secret pa to. Malalaman ko rin pag naglaon. Captain Jonathan Mendez, tinatanong kita, sino ang sinasabi mong suspect na dapat kong malaman? Hepe, nakahanda na ho ba kayo na malaman kung sino talagang pinaghihinalaan ko? Mendez, hindi kita tatanungin kung hindi pa ako handa. Yan nga rin po ang inaasahan ko, Hepe. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang pinaghihinalaan mo na miyembro ng sindikato na yan. Sino? Walang iba po, Hepe, kundi si Congressman Brando Sanchez na anak ninyo. Ano?
Maniwala kaya si Carlo sa sinasabi ni Nathan. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.